Napansin mo ba? Bakit wala nang sinasapian ngayon sa mga eskwelahan? Natatakot na ba ang mga estudyante ngayon na ma-reels sila at mag-viral? Kasi naman noon, usong-uso ito. Hindi bababa sa 20 estudyante ang sinaniban umano na masamang espiritu sa... Walong mga estudyante at isang guro ang sinapian umano ng masamang espiritu sa... Dinala sila roon matapos umanong halos sabay-sabay na masaniban ng masasamang espiritu. Noong 90s at 2000s, halos lahat tayo may naririnig na school story. May estudyanteng umiiyak sa CR. May biglang nagsasalita ng ibang boses. May sisigaw sa classroom. Tapos biglang susunod na yung isa. Tapos magiging dalawa na sila. Tapos buong section na. Classic Pinoy School Horror Starter Pack. Example, more than a decade ago sa Mandaluyong, may report na around 20 students sa isang school ang umakto na parang sinasapian silang lahat. At dahil nga doon, sinuspinde yung klase nila. 10 years ago naman, sa Misamis Oriental, dose-dose ng mga estudyante daw ang naposes o sinapian. May nagsasalita raw sa nakakatakot na boses. May nawalan ng malay at may dinala pa sa simbahan. Kaya naman hindi lang siya kwentong hallway. May mga totoong incidents talaga na nire-report sa news. Pero ang tanong, sapi ba talaga ito? Kung oo, bakit wala nang sinasapian ngayon? May explanation kaya ang science? Well, sa psychology, may tinatawag na mass psychogenic illness o mas kilala bilang mass hysteria. Ito yung phenomenon kung saan ang isang grupo ng tao, lalo na sa closed environments tulad ng schools, dorms, o religious gatherings ay sabay-sabay na nakakaramdam ng symptoms. Pwedeng manghina, pwedeng mahimatay, pwedeng magpanik. At dahil nakikita ng iba, kumakalat siya, nagkakahawaan. Example, kapag nakakita ka ng taong naghihikab, minsan hindi natin mapigilan yung reflex natin na maghikab na din, di ba? Ngayon sa mass psychogenic illness o mass hysteria, maaaring ganun ang nangyayari. Lalo na sa mga eskwelahan, madaling kumalat ang takot. Isipin mo kasi, mainit ang classroom, kulang sa tulog yung mga estudyante, stress sa exam, yung iba gutom, puyat, may pressure sa bahay, tapos biglang may isang kaklaseng hinimatay, di ba? Ano gagawin ng iba? Magpapanik. Kapag may nagsabing may nakikita siyang itim, ayun na, yung iba kinakabahan na, mas lalo pang matatakot. Yung simpleng pagkahilo, nagiging panik na. Yung panik, nagiging sigawan. At yung sigawan, nagiging sapi. Tapos pagdating sa barangay, teacher, pare, at camera crew, full production na. Kaya noong panahon ng 90s at 2000s, mas madaling lumaki ang ganitong kwento. Wala pa kasing social media na real-time magpa-fact check. Wala pang HD video. Wala pang classroom na mag-zoom in at magsasabing, Neng, parang uma-acting lang ha? pero ngayon, iba na ang mundo. Kung may sapi incident sa classroom, within 10 seconds, may video na yan. Then after 30 seconds, nasa group chat ka na. Tapos after 1 minute, baka na-upload na online. And then within 1 hour, nako, baka viral ka na. Tapos, lalagyan pa nila ng caption na, ayaw mo mag-quiz, kaya mo nagawa yan. Kaya siguro mas bihira na natin marinig ang mga classic na sapi sa school stories. Hindi dahil biglang nag-resign ang mga multo baka dahil ngayon mas exposed na ang lahat. Mas may cameras na, mas may mental health awareness na, at mas takot na ang lahat mapahiya online. Ikaw, na-experience mo na rin ba noong kabataan mo yung mga ganitong sapi events sa school? Sa tingin mo, bakit wala na ngayon? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung gusto mo pa na ganito pang klaseng contents, dito lang yan sa channel ko, kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.